Sa tingin mo, sapat yung sinasahod mo dito para mai-provide yung mga pangangailangan ng family mo sa Pilipinas? Naaabuso ko yung katawan ko gano'n, na hindi ko na iisip na may limit yung katawan ko. So, hello mga kababayan! Ngayon nandito tayo ulit at meron tayong makakasamang isang kababayan natin na isang tattoo artist. Hello Jello, kamusta po kayo? Yun, okey naman. Ano pa rin, simple lang. Simple lang. Mm. Oo. Ilang taong ka na dito sa Hungary? Bale magka-ano pa lang ako, 4 months. Bago ka lang, 4 Yeah, months. Anong company mo dito? sa Sengotart ako nagtatrabaho sa Opel. Okay. Anong agency mo sa Pilipinas nung nag-apply ka dito? Ang agency ko nga pala sa Pilipinas, legit, is number 1 siya ngayon sa list ng mga agencies, Peridot International. Magkano ang placement fee nung nag-apply kayo dito? Wala kaming placement fee. So, ang ginastos lang namin is medical lang, tsaka yung pamasahe papuntang balikan saan. Refunded ba yung medical nyo? Hindi. Ano talaga yun, sa medical na talaga mismo. Sarili nyo talagang Mm. pera. Magkano ang sweldo nyo kay Opel? Sabihin na natin nga saan, 50 plus gano'n, peso, 50K Single? plus. I mean, may anak ka din? Meron akong anak. Nung nag-apply ka ba sa Pilipinas, ano yung mga pinagdaanan mo bago ka nakarating dito? Marami kasi ang totally target ko talaga is Taiwan. Kasi Mhm. sabi nila maganda daw yung Taiwan, so dami kong in-applyan. Siguro mga kulang-kulang 1 year din ako nag-apply. Then unexpected na sa Hungary pala ako babagsak. Ang dami kasi siyempre nandoon yung field ka lagi, sa interview, unang-una yun. Tapos yung sa susunod naman, hindi ka makaka-attend ng ng interview kasi gawa ng may pasok ka rin. Anong work mo muna sa Pilipinas? CNC operator ako tsaka diecast operator ako sa Pilipinas sa Caromuna, Naganoy. Hello nga pala sa mga taga Nagano. Siyempre, mas iba yung sahod sa abroad sa Pinas. Sa tingin mo, sapat yung sinasahod mo dito para mai-provide yung mga pangangailangan ng family mo sa Pilipinas? Oo, siyempre. Kasi Sobra-sobra pa, sobra no? sa Pinas nga, kinaya natin yung magkano lang yung range ko na is 375. Mm. Tapos dito, siyempre, Halos times 3 times 4 ano? parang yung sinasahod ko doon ng isang buwan ano ko lang dito, siguro 10 days. Talaga? Mm. Ano yung naging lakas mo para hindi tumigil sa pag-a-apply abroad? Siguro yung naging strength ko doon, yung nakikita mo kasi yung buhay sa Pilipinas, eh. Tapos yung sa family mo, maraming gusto Hindi mo na hindi ko mabigay. mabigay, nakakalungkot sa part na yun. Mm. Siyempre lumaki ako, hindi ko talaga nakukuha yung gusto ko, tsaka talagang as in nasa kami nun, point kami na makain lang gano'n. What is the hardest part of being a OFW? Yung pinaka-hardest part dito is yung sa homesick siyempre. Gumigising ka, dati sanay ka paggising mo andiyan yung pamilya mo, happiness mo na kasi yun, eh. Tapos dito paggising mo ang makikita mo yung higaan mo, ikaw lang mag-isa or yung ano mo kakwarto mo. Although dun mo na lang ilalaan yung pagsasaya mo, hindi ka sanay, ako kagaya ko first timer. Siyempre mami-miss mo talaga yung pamilya mo kaagad. Ang hirap sa part nung ang layo mo sa kanya, eh. Yun na yung pinaka-strength ng buhay mo kasi 'di ba? Mm. So, ano yung dahilan kung bakit ka nag-abroad? Pinakadahilan ko sa pag-a-abroad siyempre number one, kumita talaga. Although sabihin mong may part-time ka ng panglabas mo bukod pa dun sa pinagtatrabahuhan mo, siyempre gusto mo talagang yung mabago yung buhay mo. Hindi lang yung eto ka lang, ganito ka lang. Sabihin natin simple lang, may kasi goal ako sa buhay, Ano yung yun? magkaroon ng sariling yung sariling bahay mo talaga mismo, although may lupa naman, siyempre mas maganda talaga yung sarili mo talaga. Mm, mm. Hindi kasi maganda yung lagi ka na nakadepend, although may ganito kayo, may ganyan. Gusto mo yung sarili mo, Oo, talagang sarili ko pinaghirapan talaga, mo. mm. Nabanggit mo kanina yung sideline, yung ba yung pagtatato? Sa So, pagtatato. ibig sabihin nagtatato ka dito sa Hungary? Oo, ginagawa ko na siyang sideline nung una, hindi talaga magandang nangyari. Kasi Anong gawa nangyari? ng siyempre dito alam mo naman pag-o-order ang online, Oo. hindi mo sure kung legit or Mm, mm. Yung one time kasi na ginawa ko dito kasi umorder ako ng mga parts
tsaka yung mga gagamitin ko materials, pagtatato, kasi sa Pinas, may gamit ako, hindi ko siya nadala dito kasi kala ko kasi bawal. Siyempre, first time ko eh. Pwede mo siyang ipadala sa post o kaya sa DHL. Oo, naano ko naman, kaso nga lang, medyo mahal nga Pricey. lang. Pricey talaga. Mm. Kasi, ano eh, yung chemical niya iba kasi. Mm, mm, Yung iba, hindi pwede. mm, Meron siya kasi, may metal kasi dun eh. mm. Yun. So may So, natatuan ka ba sa meron mga naman gamit? dito. Puro mga Pinoy lang din kasi syempre nire-respeto ko yung mga tattoo artist na Hungarian. Mm. Hindi ko sila sinasagasaan. Although sa akin, parang ginagawa ko na lang is dagdag experience na lang siya. Oo. Pero one time kasi, yun nga, yung sinabi ko, sa online, hindi mo masasabi talaga kung may legit ba o Mm. hindi. Ang ganda kasi nung ano dito, Description yung nung mga description ano. ng mga ano. Tapos okay naman, one time umorder ako. Nagka-problema ako dito sa ink. Tapos ano nangyari? Siyempre sinabak ko siya, nag-failed yun kasi gawa ng nag-ano yung ano, yung tattoo talaga as in wala talagang ano, parang naging peklat lang siya, as in. Sino Yun. yung natatuan mo na yun? Nandito ba? Meron dito, merong Ilan silang natatuan mo ng siguro ganito? ano, 7. 7 sila? Pero awa naman ng Diyos, may nakita ako na legit na puwede kong orderan. So, ni-recommend lang din siya sa'kin. Tinry ko siya, ta's nung tinignan ko talaga yung mga ano niya, as in for tattoo talaga, tattoo parts lang siya, yung inkness. Mm. Yun, dun ako nag-focus, tinignan ko talaga muna, then nag-try ako ulit. Kasi siyempre, ano mo na yan eh, yung Passion mo yun. passion ko yan, tsaka sideline ko yan. Mm. Hindi porket na nag-failed ka sa isang bagay, bibitawan mo na. Tapos pababayaan mo na yun. Siyempre, una sa lahat, binayaran ka rin nila. Tapos, naging masaya sila sa una, then yung kinalabasan, walang nangyari. Siyempre, parang sa akin, napakasakit yun. Na-stress talaga ako nun. Paano ka nakabangon? So, siyempre, yung ginawa ko doon is nilagyan ko ng tinatawag na is yung paglalambing sa client, Mm. na pinaliwanag ko na ganito, pero pinatunayan ko sa kanila na kaya nagaganyan talaga is yung ink talaga natin. Pinatunayan ko sa kanila na yung ink na ginamit ko sa kanila is mukha lang talaga siyang Ink. ink na pinagamit ko sa literal sa pagtatato, Mm. na yung sa loob niya is fake talaga. Mm. Ngayon, pinapaliwanag ko naman sa kanila na ganito kasi talaga 'to lang nangyari. Or pre, te, miss, gano'n. Na sabi ko, "Sige ganito, bigyan niyo lang ako ng chance na gawin ko 'yan. Kukumpletuhin ko lang ng maayos yung mga gamit ko. Tapos babalikan ko kayo lahat with gusto niyo kung ano pang kapalit na ano, para lang talagang makuha ko yung loob nila." Mm. So, marami namang tayong mga kababayan na maayos kausap, Mm. at saka nag-agreed naman sila na, "Sige, okey lang basta maayos lang," gano'n. Mm. Tapos yun, natuwa naman ako sa sinabi nila, mga ano nila, Good feedback feedback, nila, oo. oo. Hindi nila ako pinahiya, yung iba kasi 'di ba, siyempre ugaling Pinoy na yun na, ganito, ganito, ganyan, post Post ka ka pa. pa, 'di ba yan? Nagsabay pa tayo. Kasi yun, kinausap ko talaga sila ng masinsinan, lahat talaga na kinamusta ko yung ganito nangyari, ano bang status ng tattoo mo. Nung una siyempre nilalaban ko na ganito, ganyan, hindi mababaw ang pagkakalagay kasi alam ko yung sukat ng needle, eh. Mm. And then, nagulat na lang ako, yun, nung pagtingin ko ta's as in wala talaga, yun. Salita. Tapos kanina, so, nung Friday dumating yung ink ko, eh. So, yung isang kasama ka-batchmate namin sinubukan ko siya na kausapin, sabi ko, babawi ako. Mm. Punta ka dito sa kwarto, sagot ko na yung almusal mo, yun. Mm. Tapos i-re-ink na natin yung gawa mo. Mm. So kanina, tinatuan ko naman siya. Ayun, nakita ko na kaagad talagang worth it talaga yung pagbangon ko sa kanya na ano, nakita ko yung pagkalagay ko pa lang, hagod ko pa lang, nandoon na kaagad yung ink talaga, nakakapit na kaagad. Hindi nung umpisa, talagang napakahirap. Doon mo makikita yung kaibahan. Tsaka, siyempre, as a tattoo artist, hindi mo always masasabi na goods lagi yung gawa mo. Mm. Yun. Totoo yun. So, ibig sabihin ba nun, Jello, sa Pilipinas, nagtatato ka na Oo, talaga? marami na rin ako nalagyan sa Pilipinas. Kahit hindi ka Paano ka naman natuto magtato? Sa una, nagdo-drawing muna. Drawing talaga kasi ang ano ko talaga. Mm. Tapos, nagpa-tattoo ako sa kakilala ko, yun. Naengganyo ako. Sabi ko, paano mo ginawa yan? Sabi niya, wala lang. Sinubukan ko, bumili ako ng machine. Tapos, ginawa ko lang siya na parang drawing. Mm. Yun, sinubukan ko siya hanggang sa pinag-practicean ko yung mga kapatid ko, yung pinsan ko, ganun.
Okay yung kinalabasan. So, yun, tinuloy-tuloy ko na sa kanya. So, wala akong sariling shop. Ang ginagawa ko na lang is home service. Home service. Magkano Mm. sa Pilipinas yung singil mo pag nagtatato ka? Pagka sa Pilipinas kasi, ang pinaka-minimum kasi talaga ng pagta-tattoo diyan pagka mga minimalist lang, Mm. nasa 500 ang range niyan, eh. Mura lang pala ang tattoo. Mm. Pero ang ginagawa ko, 'pag malayong bayo, sinisingil ko ng 500 pero 'pag malapit lang mga 300 lang, Totoo, may gano'ng gano'n. tattoo na? Oo, mga maliliit, mga 3x3 gano'n, Talaga? 3x5 gano'n. Pero Mm. hangad ko makita kita someday, isa ng sikat na tattoo artist dito sa Hungary. Eh, Sana malay nga, mo naman, di in ba? God's way. Oo, in God's will. Ano yung mga most unforgettable moment mo kay Hungary? Yung hindi ko makakalimutan talaga dito siyempre nung unang-una, first time mo makapunta sa Hungary 'di ba? Mm. Malaking achievement sa'kin yun kasi dati pa ako nag-a-apply tapos dito pala ako pupunta akala ko Europe Taiwan, pa. Europe 'di ba? Eh, Oo. samantalang nung bata pa ako nun nakapulot yung tatay ko ng €50. Sabi ko, "Saan bang lugar yung Europe na yun?" Tsaka napapanood ko lang sa TV yung Oo, lugar tsaka oo. nakikita ko lang sa Globo, eh. Mm. Ta's magugulat ka ngayon, "Pak, nandito ka na." 'Di ba, Sa thanks dream God come true talaga 'di talaga. ba? Oo, Oo. dream come true talaga kasi hindi ko expected na sa Europe pa Unang apak mo, unang unang sakay apak mo ng pa. eroplano? Mm. Talaga? Lahat first time talaga as So, in. ano yung mga unang mga memories na hindi mo makakalimutan? Unang-una talagang memories na hindi makakalimutan sa pagsakay pa lang ng eroplano yung matuduwal ka. Siyempre first time mo yun 'di ba? Bus ka lang sanay, eh, sa motor-motor, nagmomotor-motor ako, punta-punta ako sa mga lugar Mm. gano'n, tapos sasakay ako ng eroplano. Pagsakay ko ng eroplano una pa lang siyempre andiya-diyan yung taranta ka kasi sa immigration pipila ka. Mm. Dun talaga hindi ko makakalimutan yun nung naligaw-ligaw ako, nagpapalit ako ng dollar gano'n. Ako naman 'to nangangapa pa, ang ginagawa ko makulit kasi ako, eh. Mm. Kasi ano ako, eh, "Kuya paano 'to?" Oo, Kaya, matanong "Sir," ka din, oo. tanong nawala ako. Sabi ko nagsi-CR lang ako, eh. Pagtingin ko dun andun din yung bagahe ko mag-isa na lang. Iniwan ka nila? Na siguro hindi napansin. Tapos nung pagbaba dito sa Vienna kasi kami nun, eh, Mm. nakaramdam kaagad ako ng lamig na malayong hindi ko nararamdaman sa Pilipinas, 'di Anong ba? anong month ka dumating dito? October 5, October 5, autumn. Oo, medyo autumn. malamig. Oo, Mm. malamig. Hindi medyo malamig kaagad, eh, kasi naka-t-shirt lang ako, Okey, 'yun. oo. Mahilig kasi ako sa t-shirt lang Oo, tapos yung simpleng pananamit lang na unexpected ko na gano'n pala kalamig. oo, Kasi siyempre wala akong ideya, eh, first oo. time ko lang. So, ibig sabihin hindi ka na nag-research noon na malamig kay Hungary? Nag-research ako pero unexpected lang talaga yung sabi nga is yung sa actual tsaka sa ano Oo, talaga yung reality. reality. Oo. Sabi ko, "Di kaya ko yan sanay naman ako sa lamig, eh." Sabi mo pa nun, Mm. oo. Kasi nga nung pumunta nga kami sa Baler, yung Na mahilig nga kami ang lamig talaga ng tubig doon. oo, Kinakaya ko maligo madaling araw. oo. Ta's pagdating dito hindi ko kaya. Kasi Iba yung pakiramdam. iba yung ano, iba talaga ang weather dito sa Iba, Hungary, iba ang laki sobra. talaga. Oo. Tapos siyempre, yung hindi ko makakalimutan din dito, yung napapanood mo na sa TV since bata ka pa lang, yung snow. Oo. Yun talagang hinding-hindi ko talaga makalimutan. Sa una lang pala masaya, promise. Sa una lang masaya, sa gitna okey pa, sa huli medyo abala pala talaga tsaka ang hirap talaga Kapag nag-i-snow. So, mag-i-snow. naiintindihan mo na yung mga lokal kung bakit ayaw nila ng snow. Oo, nung una Mm, sabi nila, "I hate snow" daw, magpapa-English pa. mm. Sabi ko tapos sasabihin sa'yo ng line leader mo sa ano, "May snow sa labas." Ta's lalabas Sa ka labas bigla, naman ako maglalaro-laro ako, 'di tuwang-tuwa yung magpi-picture ano ka, ko, oo. tuwang-tuwa yung line leader ko nung nakita ko sabi ko sa Pinas kasi storm lang meron kami, snow wala. Oo. Sa tingin mo ba, Jello, yung pagtatrabaho mo kay Europe ay isang achievement? Oo, sobra. Kasi lumaki ako sa pamilya na ano kami, siyam kami, panganay ako, siyempre ang katuwang ng tatay ko ako lang. Hmm. So, medyo grateful, thankful talaga ako kay Lord kasi nagkaroon ako ng sponsor na nakapagpatapos sa'kin sa pag-aaral ko. Although hindi man siya masteral, kasi good thing dun is naisalin ko siya sa kapatid ko, gano'n. Hmm. Norwegian Alliance, Okey, oo. 'yun, sinasagot nila lahat sa'kin Ano simula yun, grade 2. kailangan mataas yung ano mo, Yun nga lang maintaining grades maintaining talaga. grades. Ano yung mga benefits na nakukuha mo sa pagtatrabaho kay Opel?
Sa benefits naman is may allowance kami rito every quarterly ata yung Mga magkano binibigay. yun? Depende kasi pero ang alam ko nagre-range siya ng 100 siya tapos hinahati lang siya, Okay. gano'n. Sa accommodation libre kami, sa wifi wala kang binabayaran, tubig, kuryente. Yun ang pinakamaganda talaga na puntahan ko kasi 'di ba sa iba cost of living 'di ba napakamahal talaga, sa Taiwan 'di ba nagbabayad ka rin ng kasi yung kumpare ko nandoon, Aircon. nagbabayad ka ng bahay. Mm. Tapos kuryente Aircon, kuryente, kuryente. aircon, Sa Canada naman doon lahat 'di ba, lahat, oo. malalaki yung sinasahod nila, pero saan napupunta 'di ba, cost of living. Cost of living. Dito kasi wala kang binabayaran, yung nakakatuwa dun yung wala kang placement fee ta's pagdating mo dito, pagkain lang yung iintindihin mo 'di May ba? food allowance ka na nga Oo, may nun, 'di food ba? allowance pa yun 'di ba? Oo. Kasi parang wala ka ring ginagastos, yung sahod mo buo, Na although yung pinaka kasi ito malaki yung tax, 'di ba? Oo, pero pantay lang yun. Pantay din, may kinakaltas sa'yo pero wala, parang hindi mo ramdam yung Mm. kinakaltas talaga. So, magkano yung cost of living mo kay Hungary? So, depende 'pag nilagyan mo ng luho, malaki. Pero pagka Mga yung magkano? foods allowance lang, Mga oo, lahat kung ang anong gusto mo. ko kasi talaga minsan pinakamataas ko na ata na pamili, 24 gano'n, oh. Ang inaano ko talaga is yung mga foods lang na needs lang talaga. Mm. Ang range ko lagi nasa 20 to 24,000 Paano 'pag foreign. may luho, magkano? Depende sa luho kasi kagaya niyan, yun nga yung sinasabi ko sa Pinas hindi ko dinanas makabili iPhone, Dito mo nabili yun? 3 months. Saan? Saan mo nabili? Dito lang sa kasamahan ko lang din. Sa Hungary? Hungarian? Dito, tapos sapatos na yung gustong-gusto mong bilhin sa Pinas, Talaga? yung Jordan 4. Na-enjoy mo talaga yung Oo, sahod mo dito? mm. At the same time, nakakapagpadala ka sa Pilipinas? Napagsasabay ko siya. Oo. Hindi hindi ko siya kumbaga gusto ko 'to tapos hindi ko kaya. Oo. Kasi 14 years nagtrabaho sa Pinas, ang nakuha ko lang is cellphone na Innova 3i. Mm. Then 4 months sa Hungary, yun nga pinost ko yung Jordan 4 tsaka Jordan 1 tsaka 'to. Ang layo ang layo talaga ng diperensiya, 'Di ba? yun. Ano yung mga special events sa Pilipinas na nami-miss mo? Mga special events kasi ang mga special events ko lang sa Pilipinas rides lang talaga, Rides, Oo, mahilig motor? akong mag-rides, Oo. motor. Kung saan ako nakakarating, Bicol, Oo. Baler, Talaga? La Union, nakamotor Oo. lang kami niyan. Yung partner ko lang laging Mm. siyempre hindi ako nagba-backride ng iba, bawal na Oo. kasi mahirap na. Maraming experience, napakasaya. Tas dito naman in-apply ko siya dito. Yun mga tropa diyan sa taas na nagba-bike, Mm. yun. So, dati pangarap mo 'di ba mag-a-abroad ka, sasakay ka ng eroplano, punta ka ng ibang bansa. Dito, nakarating ako ng ibang bansa, nag-bike lang. Ginawa mo parang Pinas lang 'di ba? Parang Cavite to Batangas gano'n, binike mo lang. Grabe, Then nakarating ako ng Austria, oo. tapos nakarating kami ng Slovenia. Bike? Mm, Talaga? Hindi siya yeah. borders? As in talagang ano? Bike lang kami, bike. Tapos Google Map lang din. Talaga? Ilang Oo. oras niyo yung ginawa? Siguro may kulang-kulang 3 hours din na binike namin. Grabe, ang Mm. tibay niyo naman. Nakarating kami sa may Gusing sa Austria. Oo. Sa Slovenia naman yung sa Tri Point. Yun, nag-bike kami papunta doon. Talaga? Ang Yun, galing naman nun. in-apply ko lang yung pagiging gala ko sa Pinas tsaka dito kasi yun na lang yung way ko So, yung bike nyo ba is pang ano talaga? Pang bikers Ay hindi, talaga? kung anong bike lang meron diyan. Oh, Oo, may mga kasama kami naka-manual lang. talaga? Oo, wala siyang cambio. Ang Hala, tibay 'di ba? May pataas. 'Pag pataas ang ginagawa namin, sige tutulak kami. totoo. So, paano naman nakakatulong yung pag-a-abroad mo sa family mo? Yung pag-abroad ko dito kasi malaki din kasi yung hindi ko nabibigay na bagay sa Pinas noon, Ngayon, kagaya nabibigyan nung mo na. pagbibigay ng pinansiyal ng hindi naman gano'ng kalakihan. Kumbaga, kung dati Mga nakakapagbigay ka emergency. ng 2,000, ngayon nakakapagbigay ka ng 10, Ay, gano'n. wow. Nakakapagpadala ka ng gano'ng presyo Oo. ng pera, Oo. tapos sabihin mo sa pamilya mo na, "Sige mag-date kayo diyan." Ay, Gano'n, talaga? "Ma, mag-date kayo ni Papa," gano'n. Sa partner ko naman, "Wag ka na mag-OT." Yung gano'n, Oo, oo. pinipilit ko siya, "Wag ka na mag-OT,
Bonding na lang kayo ng anak mo. Ay, Ganon. talaga. Dati hindi na, tensya na kasi ito lang yung sa akin, may babayaran pa ako. Ganon sa Pinas. Talaga, Yan, naibigay mo talaga lahat ng mga needs nila. kahit hindi, siyempre, monthly ka dito eh. Minsan, ihingi, sabihin ko wala, kahit meron. Mm. Kasi siyempre, hindi ka pwedeng mawalan Mawalan, dito oo. kasi mag-isa ka lang dito. Mm. Pag may nangyari sa'yo, hindi mo masasabi. Mm. Mga kagaya niya, nakaraan, tinamaan ako ng sakit, nagkaroon ako ng trangkaso. Mm. Ang hirap. Ang hirap. Kasi pagising mo, babangon ka, hangatog, Mm. hindi ko alam gagawin. Walang mag-aasikaso Wala. sa'yo. Kasi Sarili mo lang siyempre, talaga. yung kasama mo, may trabaho din eh. Oo. Ayun, Yun ang pinakamahirap sa pagiging OFW. Ano mag-isa yung ka. kinatatakutan mo? Kinakatakutan ko dito yung pagka-workaholic talaga ako eh. Mm. Naaabuso ko yung katawan ko, ganun. Na hindi ko na iisip na may limit yung katawan ko. Oo. Yun. Alam mo yung ano kasi natin puhunan dito katawan. Kaya dapat health is wealth sa atin. Jello, after 5 years or 10 years, nasaan ka kaya ngayon? Sa ngayon, hindi ko masasabi. Kasi sabi nga nila dito is 2 years contract tayo dito. Tapos, I don't know if is totoo yung sabi-sabi na may +1 daw. Legit yun. Legit daw. Mm. Sana nga kasi Mm. hindi ka kasi makakahanap ng ganitong trabaho sa ibang lugar. Mm. Kaya alam mo, Jello, kailangan gawin mo yung best sa work mo kasi para Mm. ma-renew ka talaga ng company. Tuloy-tuloy lang naman dito sa Hungary. Ang ano lang kasi nun, 2+1, ibig sabihin nun, after 3 years, uwi ka lang ng Pilipinas, tapos panibagong kontrata na naman sa company mo kung i-renew ka ni company. Yun nga, So, sana. nakadepende pa rin yan talaga sa performance mo. Pa rin. Siguro kung bibigyan nila ng pagkakataon, gagawin ko. Kasi syempre, ito lang nga yung pinaka-best active talaga na naranasan ko dito sa buong buhay ko. Kasi dati, siguro, pangarap mo lang eh. Mm. Tapos nandirito ka na, tapos napakawalan mo na ng gano'n Mm. kung namimiss place na, namimiss ano mo yung pamilya mo, gano'n. Mm. Syempre, pagka once na gusto mong, ano, or may goal ka sa buhay, yung mga bad side na makakapagpahina sa ano mo, strength mo or sa goal mo, Mm. wag mo dapat yun ano, ilip mo yun. Mm. Kasi hindi mo kailangang isipin yung mga bagay na yun. Although, mahilig kasi ako magbigay ng stress sa sarili ko eh. Sa totoo lang, Mm. iniisip yung mga ganitong bagay, ina-advance ko, tapos sa uli may isip ko, hindi naman pala, kaya Mm. naman pala. Ganun. Ang good thing talaga kasi dito is meron kaming, may ginagawa kami minsan dito yung worship, nag-worship kami dito. Mm. May dumadayo dito na ano talaga, siguro, in God's way nga, sabi nga is, kapag ka pinanganak ka na marunong ka kumilala sa Panginoon. Catholic ka? Hindi. Okay. It's okay. Oo. Yun. Kasi Pero alam mo, sabi nga na ba, ang ano naman, wala naman sa Catholic o yes, Christian. it's about the relationship to Mm. Him, di ba? Kung Tama. nagpo-praise ka talaga sa Kanya, nagdadasal ka talaga sa Kanya, Kahit ano pang yes, totoo yun. religion mo, Mm-mm. iisa lang talaga. Mm-mm. So, ano naman masasabi mo sa mga kapwa nating kababayan na nangangarap mag-abroad? Hindi ko mo nag-fail ka ngayon, dyan ka na lang. Tsaka laging mayroon chance. Yes. Hindi ka dapat lagi panghihinaan. Tuloy lang ng tuloy, makakarating ka din yan. Kasi hindi naman kami nag-apply dito na isahan lang. Marami rin kami pinagdaanan. Yun. Thank you so much, Mr. Gillo, ha? Bati ko lang din yung family Diray, syempre family ko. Then yung family Imperial, reciproco, side family ng ano, ng live-in partner ko. Syempre mag-ina ko din si Teresa at si Joy. Ayan, Ayan. hello. Thank you so much. And hello mga kababayan, kung hindi ka pa naka-follow, follow and share na. And thank you so much again, Mr.